King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1444. Chaos Heaven Black Hole. Ang Godlord Silverwing ay biglang namagitan sa labanan ni Zhao Fang. Nagtaglay siya ng bloodline ng Light Race at mas malakas pa sa Grand Elder ng Giant God Hall. Para sa isang half-step Godlord na matalo ang isang top-class na Godlord ay sapat ng milagro, pero paano kung dalawang Godlord ang kaharap niya? Sa sandaling ito, lahat ng miyembro ng Giant God Hall sa battlefield ay hindi maiwasang mag-alala tungkol kay Zhao Fang. Ngunit walang sino man sa kanila ang maaaring tumulong sa kanya. Ang mga nasa ilalim ng antas ng Godlord ay hindi nang ahas na makilahok sa isang labanan sa antas ng Godlord. Para naman sa Grand Elder at Xin Huang, mayroon silang sariling malalakas na kalaban na kalabanan at hindi nila maalis ang kanilang sarili. Junior, masisisi mo lang ang sarili mo sa sobrang pagpapakita. Ngumisi si Godlord Silverwing habang sinusugod niya si Zhao Fang. Swoosh! Ang mga pilak na pakpak sa likod niya ay nanginginig, pinaputukan si Zhao Fang ng hindi mabilang na abnormal na manipis at matutulis na mga balahibo. Ang kapangyarihan ng isang time law ay bumaba din kay Zhao Fang, na naging sanhi ng kanyang pag-iisip at paggalaw upang maging napakabagal. Mabuti. Patayin siya. Ang gulanit na Godlord Gloomhaven ay umungal sa Golek. Matapos pilitin ni Zhao Fang sa ganoong desperado na sitwasyon, kinasusuklaman niya ito hanggang sa kanyang mga buto. Ang hindi mabilang na mga balahibo ay malapit nang bumaril sa katawan ni Zhao Fang. Kaboom! Sa sandaling ito, isang napakalaking enerhiya ng time law ang lumabas mula sa katawan ni Zhao Fang. Sa isang iglap, nawala ang paghihigpit ng time law sa kanyang paligid. Labis ding nanghina ang mga balahibo na lumalapit sa kanya. Boom! Hiss! Sa pamamagitan ng isang alon ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword, lahat ng manipis at matutulis na balahibo ay nawasak. Napakalakas na time law. Naiwang tulala si Godlord Silverwing. Bagamat alam niya na magagamit din ni Zhao Fang ang time law na ginamit lang ni Zhao Fang ay isang buong level na mas mataas kaysa sa time law na ginamit niya dati. Paano ito nangyari? Hindi ba niya ginamit ang buong lakas niya noon? Pakiramdam ng Godlord Gloomhaven na siya ay tinamaan ng kidlat. Hanggang patayin mo na kita. Matapos malutas ang pag-atake ng Godlord Silverwing, lumipad si Zhao Fang sa Godlord Gloomhaven. Bagamat ginamit niya ang law ng Ancestral Artifact Fragment noon, maliit lang na bahagi nito ang ginamit niya. Ngunit ngayon, ginagamit ni Zhao Fang ang lakas ng time law ng Ancestral Artifact Fragment hanggat kaya niya. Kung hindi, mahihirapan siyang labanan ang lakas ng time law ng Godlord Silverwing. Hindi. Naramdaman ang pagpigil ng time law, ang Godlord Gloomhaven ay tumawag sa takot at gulat. Boom! Bang! Ang Godlord Gloomhaven ay nagpaputok ng ilang palad ng napakaitim na tubig kay Zhao Fang. Gayunpaman, ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword sa kamay ni Zhao Fang at ang Chaos Heaven Void Ring sa paligid niya ay nagbigay daan sa kanya na malampasan ang mga pag-ataking ito ng ganap na hindi nasaktan. Junior, sa harap ko, hindi ka makakapatay ng kahit sino. Ang malamig na boses ni Godlord Silverwing ay nanggaling sa kanyang likuran. Mabilis si Zhao Fang, ngunit mas mabilis ang Godlord Silverwing. Siya ay sanay sa isang time law, at ang pinakamataas na kalidad na divine artifact sa kanyang likod ay maaari ring mapalakas ang kanyang bilis. Itong Godlord Silverwing ay talagang isang problema. Lumubog ang mga mata ni Zhao Fang. Ang reputasyon ng nangungunang 10 sinaunang lahi ay hindi nabuo sa pamamagitan lamang ng pagmamayabang. Mamatay. Umungol ang Godlord Silverwing. Ang kanyang kanang pakpak ay agad na umapaw ng napakalaking lakas, at pagkatapos ay nagpaputok ito ng isang napakalaking pakpak ng liwanag. Whoosh! Ang napakalaking wing blade na ito ay lumipad pasulong sa hindi kapani-paniwalang bilis. Kling! Klang! Inihagis ni Zhao Fang ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword at ginamit ang Chaos Heaven Void Ring upang depensahan ang pag-ataking ito. Ang Godlord Silverwing ay nalampasan ang Godlord Gloomhaven sa halos lahat ng aspeto, at maging si Zhao Fang ay natagpuan na ang kanyang mga pag-atake ay medyo nakakapagod na harapin. Kung hindi niya papatayin ang isa sa dalawang Godlord na ito, malamang dito siya mamatay. At naroon pa rin ang Heaven's Legacy race na Godlord na nagtatago sa mga anino.
Hayaan mo akong harapin ang batang ito. Iniistorbo mo lang siya sa malayo. Nag-message si Godlord Silverwing kay Godlord Gloomhaven. Ang kanyang layunin ay makuhang buhay si Zhao Fang, at ang pagkuha ay mas mahirap kaysa sa pagpatay. Sina Godlord Gloomhaven at Godlord Silverwing ay nasaroon ng loob at ng hina sa pamamagitan ng force field sa paligid nito. Habang papalapit sila, nagkaroon ng epekto ang napakalaking kapangyarihang lumamon. Whoosh! Habang tinatamaan ng mga balahibo ang Chaos Heaven Black Hole, sila ay tunay na naglaho na parang sila ay walang iba kundi mga patak ng tubig. Swoosh! Ang agos ng mga balahibo ay tila walang katapusan, ngunit sa huli, ang Chaos Heaven Black Hole ay matagumpay na naharang silang lahat. Napakalakas! Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Sa sandaling ito, dumating ang pag-atake ng Godlord Gloomhaven. Patayin! Nang walang ibang salita, si Zhao Fang ay sumugod sa away. Boom! Bang! Habang nagsasalpukan ang dalawa, ang buhawi ay tinusok ng Chaos Heaven Black Hole. Ang Chaos Heaven Black Hole ay hindi lamang isang defensive skill, ngunit isang malakas na offense iba din. Paano ito nangyari? Anong sikretong sining ito? Natigilan ang Godlord Gloomhaven. Ang kanyang malakas na pag-atake ay naharang ni Zhao Fang. Ang lihim na kasanayang ito ay napakalakas. Nagulat din si Godlord Silverwing. Bukod dito, ang lihim na sining ni Zhao Fang ay lubos ding lumalaban sa kanyang time law. Patayin! Pinapanatili pa rin ang Chaos Heaven Black Hole, sinugod ni Zhao Fang ang Godlord Gloomhaven. Swish! Agad na nagsimulang umatras ang Godlord Gloomhaven. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mga pakpak sa likod ng Godlord Silverwing ay kumapak, nagpapadala ng isang higanteng pakpak ng liwanag kay Zhao Fang. Boom! Bang! Ngunit sa sandaling ang kanyang pag-atake ay tumama sa Chaos Heaven Black Hole, tumagal lamang ng ilang sandali para ito ay hamina at nalipol. Lalong lumalakas ang defensive skill ng batang ito. Nagdilim ang tingin ni Godlord Silverwing. Hindi siya napigilan. Nataranta ang Godlord Gloomhaven nang mas lalo siyang napaatras. Black Hole Devour. Ang Chaos Heaven Black Hole sa paligid ni Zhao Fang ay biglang nagsimulang maglabas ng malakas na pagsipsip na nagdrag sa lahat ng bagay sa paligid nito. Hindi maganda. Kung magpapatuloy ang paglamon na ito, lalakas lang ang kanyang husay sa pagtatanggol. Ngumuso si Godlord Silverwing at nagsimulang magpakawala ng lakas ng time law para sugpuin ang lumalamon na kapangyarihan ng Chaos Heaven Black Hole. Mamatay. Isang fragment ng puting salamin ang biglang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang, ang Ancestral Artifact Fragment. Ngunit ang Chaos Heaven Black Hole ay nangangahulugan na walang makakakita nito. Pagkatapos laslasin ito ng isang beses, inilagay ito ni Zhao Fang. Kaboom! Pinawi ng slash na ito ang enerhiya ng time law na pinakawalan ng Godlord Silverwing at nagtagumpay pa sa pag-urong sa kanya. Napakalakas! Enerhiya sa oras na ito. Nanginginig ang Godlord Silverwing sa sobrang pagkabigla. Sa kabilang panig, hindi lamang ang Godlord Gloomhaven ang naapektuhan ng pagsipsip ng Chaos Heaven Black Hole, ang biglaang pag-alo ng enerhiya ng oras na ito ay naging dahilan upang siya ay biglang bumagal. Mamatay. Isang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword na nakalabas sa Chaos Heaven Black Hole. Swish! Ang espada ay tumangay pababa, pinutol ang Godlord Gloomhaven sa kalahati. Ang magkabilang gilid ng sugat ay pinaso na itim at hindi kapani-pani, walang mahirap pagalingin. Earthshaking Nova. Iginuhit ni Zhao Fang ang nakapalibot na Chaos Origin Divine Power upang ilabas ang isang madilim na pilak na bituin ng magulong enerhiya. Boom! Bang! Ang maitim na bituin na ito ay sumugod sa Godlord Gloomhaven at pagkatapos ay sumabog. Ang walang hanggan na enerhiya ay sumabog palabas, na sinisira ang lahat ng nasa landas nito. Kasabay nito, isang bolt ng Chaos Origin Tribulation Lightning Energy ang bumaril sa magulong bagyong iyon. Whoosh! Ang magulong enerhiya ay naglaho, na nagpapakita na ang Godlord Gloomhaven ay lubusang nawasak na walang natira. Ang Godlord Gloomhaven ay napatay. Nadarama ng lahat ang lakas na dulot ng pagkamatay ng isang Godlord. Ito. Ang Godlord Silverwing ay natigilan sa pagkabigla. Hindi niya akalain na ang kanyang pagiging bahagyang naantala ay magiging sanhi ng pagkamatay ng Godlord Gloomhaven ni Zhao Fang. Ito.
Paano? Patay na ang Godlord Gloomhaven. Ang Ancient Soulhole Master at Godlord Ghost Centipede ay may mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Hindi ba nakipagtulungan ang Godlord Gloomhaven sa Godlord Silverwing para harapin si Zhao Fang? Paano kaya siya namatay? Sa kabaligtaran, habang ang mga miyembro ng Giant God Hall ay labis na natulala, sila ay nagsisigawan din sa tuwa. Hindi ka panipaniwala. Talagang pinatay niya ang Godlord Gloomhaven. Hindi pa rin makapaniwala ang Grand Elder. Ito ang unang Godlord na bumagsak mula noong formal na pagsisimula ng digmaang ito, at pinatay siya ni Zhao Fang habang nalampasan ang bilang ng 2-1. Sa di kalayuan, nanlabo na ang mga mata ni Godlord Stellar Aspect. Ang batang iyon ay dapat na may kaugnayan sa pagkamatay ni Henger. Ang Godlord Stellar Aspect ay bumulong sa gulat. Para kay Zhao Fang na patayin ang Godlord Gloomhaven sa kanyang sitwasyon ay talagang walang katotohanan, at batay sa kanyang mga ulat sa katalinuhan, si Zhao Fang ay sumama kay Xin Huang sa Light Race Divine Kingdom. Bilang karagdagan, nahirapan siyang matukoy kung paano namatay si Yu Heng, at nahirapan din siyang tukuyin ang anumang bagay na may kaugnayan kay Zhao Fang. Dahil dito, hinala ng Godlord Stellar Aspect na ang pagkamatay ni Yu Heng ay may kaugnayan kay Zhao Fang. Hayaan ang matandang ito na personal kang mahuli. Kumislap ang mga mata ni Godlord Stellar Aspect. Ang pag-alam kung paano namatay si Yu Heng ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa digmaan sa pagitan ng Giant God Hall at Ancient Soul Hall. Sa pagkakataong ito, kahit na nakuha niya ang atensyon ng Sacred Land ng Qixing Zone, kailangan niyang hulihin si Zhao Fang at alamin ang katotohanan. Whoosh! Ang Godlord Stellar Aspect ay agad na lumipad pasulong, ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga spellang. Ang sunod-sunod na salita ng Heaven's Legacy Race ay lumipad at sumanib sa nakapaligid na mundo. Sa sandaling ito, ang magkabilang panig ng digmaang ito ay nakadama ng malakas na aura. Second Heaven Godlord. Napabuntong hininga ang Grand Elder, nanginginig ang kanyang katawan. Iyan ang taong gumamit ng Heaven's Legacy Array sa Twilight Valley. Nanlalabo ang mga mata ni Xin Huang, medyo naging blanko ang kanyang isip. Halatang halata na ang taong ito ay isang Second Heaven Godlord, at isa mula sa Heaven's Legacy Race. King of Gods, Kabanata 1445. Ang Ninth God ay, una. Ang lahat sa larangan ng digmaan ay biglang nakaramdam ng malakas na aura. Iyan ang taong gumamit ng Heaven's Legacy Array sa Twilight Valley. Nanlalabo ang mga mata ni Xin Huang, medyo naging blanko ang kanyang isip. Halatang halata na ang taong ito ay isang Second Heaven Godlord, at isa mula sa Heaven's Legacy Race. Isa pang Godlord. Ang lahat ng mga miyembro ng upper echelon ng Giant God Hall ay nakaramdam ng labis na kawalan. Ang Ancient Soul Hall ay nagsimula na sa isang Godlord ng higit pa, at pagkatapos ay nagpakita ang Godlord Silverwing, at ngayon ay isa pang mas makapangyarihang Godlord ang nagpakita. Handa ka na ba sa wakas na makialam? Lumuwag ang ekspresyon ni Godlord Silverwing habang nakangiti. Kahit na ang Godlord Stellar Aspect ay miyembro ng Heaven's Legacy Race at hindi sanay sa labanan, isa pa rin siyang Second Heaven Godlord. Ang agwat sa pagitan ng mga Godlord ng iba't ibang langit ay napakalaki. Sa First Heaven, ang mga Godlord ay may pangunahing kaalaman sa kanilang batas. Sa Second Heaven, naabot ng mga Godlord ang isang maliit na pagkaunawa sa kanilang batas. Ang kapangyarihan ng isang batas sa yugto ng menor de edad na pag-unawa ay madaling supilan ang isang pangunahing batas. Xin Huang, tapos ka na. Buong pusong tumawa ang Ancient Soul Hall Master. Dahil ang Heaven's Legacy Race Godlord Stellar Aspect ngayon ay handang magwelga, walang alinlangan na ang lahat ay tapos na. Ang isipin na ito ay magiging Second Heaven. Medyo nakaramdam din si Zhao Fang ng kawalan, at ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang tumibok ng mas matindi. Sa sandaling ito, buzz, biz. Biglang lumabas ang mga gintong karakter mula sa paligid ng Zhao Fang, na agad na lumikha ng isang ethereal array. Hindi maganda. Ang target ay ako. Namutla si Zhao Fang. Swish. Agad niyang inikot ang space intent at ang kanyang time law at naghanda na tumakas. Kanina, kahit ang isang Godlord na tulad ng Twilight Valley ay mahigpit na napigilan ng isang array na tulad nito. Boom! Bang!
Kaka-rating lang ni Zhao Feng sa gilid ng hanay nang siya ay pinalipad pabalik na parang nataman niya ang isang bakal na pader. Kasabay nito, isang malakas na suppressive energy ang bumaba. Sa loob ng array ng mga gintong karakter, bumagsak ang lakas ni Zhao Feng. Zhao Feng, sumunod ka sa akin. Ang Godlord Stellar Aspect ay dahan-daang humakbang pasulong, ang kanyang malalim at mabituing mga mata ay nakatutok kay Zhao Feng na parang gusto nilang makita ang lahat ng kanyang mga lihim. Imposible. Determinado ang mukha ni Zhao Feng. Walang magandang mangyayari sa kanya kung pupunta siya sa Heaven's Legacy Race. Hahaha, bagay ba kung ayaw mong sumunod? Panunuyan ng Godlord Silverwing. Ano ang magagawa ng kalahating hakbang na Godlord laban sa dalawang Second Heaven Godlord? Kailangan kong tumakas. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumislap ng may determinasyon. Buzz. Pinitik niya ang kanyang palad, nagsiwalat ng isang fragment na kumikislap na may malakristal na liwanag. Agad na nagsimulang kumalat ang napakalakas na enerhiya ng Time Law, na naging sanhi ng pagkislap ng hanay ng mga gintong karakter. Sa harap ng ganitong panganib, wala nang maitago si Zhao Feng. Iyon ay isang ancestral artifact fragment. Nanlaki ang mga mata ni Godlord Silverwing sa gulat. Sa wakas ay naunawaan na niya kung paano ang isang kalahating hakbang na Godlord ay maaaring magkaroon ng lakas ng isang Time Law. Sa nangyari, si Zhao Feng ay may hawak na ancestral artifact fragment. Ang ancestral artifact fragment. Natigilan din ang dalawang Godlords ng Ancient Soul Hall. Maging ang Ancient Soul Hall Master ay gumagamit pa rin ng pinakamataas na kalidad na Divine Artifact. Kung nagtataglay siya ng sarili niyang Ancestral Artifact Fragment, nagawa niyang agad na patayin si Xin Wuang at malayang maghari sa lahat ng iba pang Second Heaven Godlords. Oh, medyo nagulat din si Godlord Stellar Aspect, pero ngumiti siya. Si Zhao Feng ay nakulong na at napasuko. Pagdating ng oras, lahat ng mayroon si Zhao Feng ay magiging kanya. Break. Inactivate ni Zhao Feng ang buong kapangyarihan ng Ancestral Artifact Fragment at nilaslas. Isang napakalaking puting talam ang lumitaw at lumipad pasulong. Boom. Hiss. Ang pagbangga ng puting talam ay naging sanhi ng panginginig ng buong hanay. Sa loob ng hanay, naramdaman ni Zhao Feng na hamina ang pagsupil at nagamit niya ang higit na kapangyarihan. Muli. Siguradong masisira ko ang hanay na ito. Muling tinawag ni Zhao Feng ang enerhiya sa kanyang katawan at iwinagayway ang Ancestral Artifact Fragment. Ano ang kahulugan ng mga pagkilos mo? Ang Godlord Stellar Aspect ay nag-abot ng isang kamay at inagaw sa ere. Isang napakalaking kamay na gawa sa gininto ang mga karakter ang lumitaw sa hanay at humawak kay Zhao Feng. O hindi. Gustong umiwas ni Zhao Feng. Ngunit naramdaman niyang imposible ang ganoong gawain. Boom! Hinawakan ng gininto ang kamay si Zhao Feng, naglagay ng mas malakas na selyo sa kanyang lakas. Nararamdaman ni Zhao Feng ang kanyang magagamit na lakas na patuloy na nababawasan. Kung magpapatuloy ito, tapos na ako. Habang nag-iisip si Zhao Feng, patuloy ang pagpintig ng kanyang kaliwang mata. Chaos Heaven Black Hole. Ipinatawag niya ang lahat ng kapangyarihan na maaari niyang gamitin muli ang Chaos Heaven Black Hole. Kaboom! Unti-unting lumabas ang Dark Divine Power sa ibabaw ng katawan ni Zhao Feng, na distort at nilalamon ang nakapalibot na enerhiya. Ngunit ang pagkakatali ng napakalaking gininto ang kamay ay humadlang sa ganap na pagbuo ng Chaos Heaven Black Hole. Bukod dito, ang silang energy ay patuloy na tumaas sa kapangyarihan, na naging sanhi ng Chaos Heaven Black Hole na mas humina. Kahit na si Zhao Feng ay naging walang kakayahan na mapanatili ang Chaos Heaven Black Hole. Whoosh! Naglaho ang Chaos Heaven Black Hole. Sa sandaling ito, magagamit lamang ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng isang Rank 7 Ancient God. Sa mata ng Second Heaven God Lord, ang isang Rank 7 Ancient God ay hindi man lang langgam. Hindi. Ganito ba ako magtatapos? Si Zhao Feng ay umuungal sa isip dahil sa ayaw. Thump thump. Thump thump. Ang dreamy silver ball sa God Eye Dimension ay tila naramdaman ang galit ni Zhao Feng. Lumakas ang panginginig nito, at bumuhos ang napakaraming enerhiya ng Origin. Ang Origin energy ng God's Spiritual Eye ay hindi pa selyado. Pakiramdam ni Zhao Feng ay bigla siyang nakahawak ng lubid habang siya ay nahulog sa isang bangin.
Ang God Lord Stellar Aspect ay tinatakan ang kanyang divine power at soul power, ngunit ang origin energy ng kanyang God Spiritual Eye ay ganap na hindi naapektuhan. Sa kabaligtaran, ang panganib ay nagudyok sa mapangarapan na bowl ang pilak upang manginig at magpakawala ng pinakamataas na enerhiya. Nasa iyo na ang lahat. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at ibinuhos ang lahat ng kanyang enerhiya sa God's Spiritual Eye, umaasang gabayan ang enerhiyang iyon sa loob ng Dreamy Silver Ball. Nang makita si Zhao Feng na sumuko at huminto sa paggalaw, ngumiti ang God Lord Stellar Aspect. Kumpiyansa siya na si Zhao Feng ay may kaugnayan sa pagkamatay ni Yu Heng. Hindi lang sa pagkakataong ito nahuli niya si Zhao Feng, matatalo rin ng Ancient Soul Hall ang Giant God Hall. Buzz! Buzz! Ang gininto ang kamay sa paligid ni Zhao Feng ay biglang naging isang gintong harang na tumakip sa buong katawan ni Zhao Feng. Tapos na. Napapaloob sa hanay, si Zhao Feng ay hinding-hindi makakatakas. Sa sandaling binawi niya si Zhao Feng, matututunan niya ang lahat ng kanyang mga sikreto. Zhao Feng. Tumawag si Xin Huang habang naghahanda siyang subukang iligtas si Zhao Feng. Huwag mo nang isipin iyon. Natural na hindi hahayaan ng Ancient Soul Hall Master si Xin Huang at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para pigilan siya. Sa ibaba, sina Nan Gongsheng at Kun Yun ay galit na galit din sa pag-aalala, ngunit wala silang magagawa. Iyong kamahalan. Ang Blood Flame Killing Race at marami pang ibang sinaunang hayop ay galit na galit, ngunit ano ang magagawa nila laban sa isang Second Heaven God Lord? Ngunit sa sandaling ito, biglang binuksan ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata. Ang kanyang mata ay agad na nagsimulang lumiwanag sa isang panaginip na kinang na umaakit sa atensyon ng buong larangan ng digmaan. Paano ito nangyari? Ang enerhiyang ito. Napatulala si God Lord Stellar Aspect. Dapat ay tinatakan na niya ang lahat ng enerhiya ni Zhao Feng, na ginagawang hindi ito magagamit. Ngunit sa sandaling ito, ang enerhiya na ibinubuga ng kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagpang-inag sa puso ni God Lord Stellar Aspect sa pagkabalisa. God ay illusory oblivion. Sa sandaling ito, tanging ang God ay illusory oblivion lamang ang makakatulong kay Zhao Feng na makatakas sa kanyang suliranin. Buzz! Buzz! Ang mapangarapan na bowl ang pilak ay tumanggap ng matinding kalooban ni Zhao Feng at matinding kinilig, na nagpakawala ng isang malawak na alon ng origin energy. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagsimula ring lumundag na may kahanga-hangang eye intent. Focus. Nag-abot ng kamay si Lord Stellar Aspect at tumawag. Naglaho ang Golden Array, naiwan lamang ang Golden Barrier sa paligid ni Zhao Feng, na dahan-daang lumutang patungo sa God Lord Stellar Aspect. Biglang huminto ang Golden Barrier sa gitna ng hangin. Boom! Ang enerhiya ng Forbidden Origin ay lumabas mula sa panaginip na bowl ang pilak. Ang nakasisilaw na panaginip na ambon ay sumabog mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng, na sinamahan ng isang sinaunang enerhiya na maaaring mangibabaw sa mundo. Sa sandaling ito, hindi lang ang hadlang ang nanginginig, kundi ang buong mundo. Buzz! Buzz! Ang panaginip na liwanag ay tumindi, tumagos sa lahat at namamatay ito sa isang bahaghari ng mga kulay. Boom! Ang walang katapusang panaginip na liwanag ay patuloy na bumulwak sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang imahe ng mata sa mapangarapan na bowl ang pilak ay ganap na kinulayan ng panaginip na kulay na iyon, at lahat ng nakikita ni Zhao Feng ay naging isang panaginip na paraiso. Biz! Boom! Nayanig ang langit at lupa. Ang mga katawan at kaluluwa ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa radius na ilang milyong li ay nanginginig sa takot. Parang nagyelo saglit ang mundo. Si Zhao Feng lang ang nakakagalaw, na para bang siya ang Diyos ng mundong ito. Whoosh! Ang gintong harang sa paligid ng katawan ni Zhao Feng ay nabasag na parang bula lamang. Plush! Ang God Lord Stellar Aspect ay nagsuka ng dugo habang siya ay paatras. Paano ito nangyari? Ang mukha ni God Lord Stellar Aspect ay namumutla sa gulat. Ang mahiwagang enerhiya na ito ay nagpang-inag sa buong mundo sa takot. Nagdusa din ito sa kanya ng isang matinding backlash, na lubhang napinsala sa kanyang divine body at kaluluwa. Ito. Anong nangyayari? Ang matinding pamamaga ng sakit mula sa kanyang kaliwang mata ay naging dahilan upang medyo malabo ang isip ni Zhao Feng. Ang kanyang God ay illusory oblivion ay hindi pa nagagamit.
Halos hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa paligid niya at napagtanto na ito ay naging isang panaginip na tanawin. God Lord Silverwing. Nakita ni Zhao Feng na ang God Lord Silverwing ay isa na ngayong maraming kulay na nanginginig sa slow motion sa harap niya. Hindi niya namamalayan na inabot niya ang isang kamay at hinawakan ang God Lord Silverwing. Isang hindi nakikitang enerhiya ang nagsimulang magtipon sa paligid ng God Lord Silverwing. Hindi. Nakita ng God Lord Silverwing si Zhao Feng na naglahad ng kamay patungo sa kanya, at sa ilang kadahilanan, ang kanyang puso ay nanginig na parang nakaramdam ng isang hindi pa nagagawang panganib. Biglang, ang katawan ni God Lord Silverwing ay naging isang panaginip na ambon at pagkatapos ay naglahong parang dandelion na tinatangay ng hangin. Ito ay isang ilusyon. Nanlamig ang mukha ni Zhao Feng. Bakit biglang nawala ang God Lord Silverwing? Nakikita niya siguro ang mga bagay-bagay dahil malabo ang isip niya. Ang iba ay malinaw na nakita kung ano ang nangyari. Ang Light Race God Lord ay hindi maipaliwanag na naglaho. Ano? Ano ang nangyayari sa mundo? Nagulat at natakot ang God Lord Ghost Centipede. Ang isang makapangyarihang God Lord ay nawala na lamang ng walang tula o dahilan. Paano ito nangyari? Dapat na naginip sila. Ito ang tanging paliwanag para sa isang bagay na kakaiba. Ito ay imposible. Nagulat din ang Ancient Soulhole Master. Kahit isang Second Heaven God Lord tulad niya ay hindi makapagpaliwanag kung ano ang nangyari ngayon. Malamang na kahit ang God Lord Silverwing ay hindi naintindihan kung ano ang nangyayari. Ang enerhiyang ito. Isang God Eye. Pero paano? Ang God Lord Stellar Aspect ay napabulalas sa gulat, at pagkatapos ay nagsimula siyang magmadaling umatras. King of Gods, Kabanata 1446. Ang Ninth God Eye, ikalawa. Sa kailaliman ng isang malagang kagubatan sa bundok. Buzz. Biz. Nasira ang hangin sa gitna ng kagubatan, dahan-daang umusbong ang isang tao mula sa loob. Ito ay isang maputing buhok na matanda na naglabas ng hindi maipaliwanag na kilos at init. Sa isang sulyap, lumilitaw na ang taong ito ay inaanod sa hangin na parang dahon sa hangin. Biglang nagmulat ng mata ang matanda. Biz. Ang mga mata na ito ay dalawang vortex ng maraming kulay na liwanag. Sa sandaling imulat ng matandang ito ang kanyang mga mata, ang kagubatan, ang lupa, at ang langit ay nanginig lahat. Nakaranas din ng ganap na pagbabago ang ugali ng matandang ito. Bigla siyang naging malawak at kahanga-hanga. Ang kanyang puting buhok ay naging bahaghari ng mga kulay na sumasayaw sa hangin. Siya ay nagpakita bilang isang Supreme God na higit sa lahat. Ang enerhiya na ito. Isang God Eye, ngunit napaka hindi pamilyar. Mahinang ungol ng matanda. Sa kanyang pag-iisip at pag-iisip, ang buong mundo ay naging madilim at mapang-api. Ang bawat galaw at pag-iisip ng matandang ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa buong mundo. Pwede bang? Ang Ninth God Eye. Ang mga mata ng matanda ay kumislap sa matalim na liwanag. Nagdilim ang buong mundo habang umuungol ang mga ulap at hangin. Ngunit habang ang mundo ay itinapon sa kaguluhan, ang matandang ito ay naglaho na. Bumalik sa scorching underworld, ang God Lord Silverwing, na masigla at masigla ilang sandali lang ang nakalipas, ay nawala na. Kahit ang Second Heaven God Lords ay hindi makapagpaliwanag kung ano ang nangyari. Ang enerhiyang ito. Isang God Eye. Pero paano? Ang God Lord Stellar Aspect ay napabulalas sa gulat, at pagkatapos ay nagsimula siyang magmadaling umatras. Bilang miyembro ng Heaven's Legacy Race, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa God Eyes. Sa sandaling ito, ang ipinagbabawal na enerhiya na inilabas ng kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagparamdam sa kanya na para siyang nakatitig sa isang God Eye deity. Ngunit ang enerhiya ng God Eye na ito ay ganap na hindi katulad ng alinman sa 8 Great God Eyes. God Eye. Imposible yan. Ang Ancient Soulhole Master ay natigilan. Kahit na hindi niya masyadong naiintindihan ang God Eyes ay tumagal hanggang sa kasalukuyang panahon, kaya ang Ancient Soulhole Master ay alam na alam ng kanilang mga kapangyarihan. Gayunpaman, ang kakaibang katangian ng God Eye ni Zhao Feng ay hindi tumugma sa alinman sa 8 Great God Eyes. God Eye ba talaga? Huminga ng malalim si Xin Wuang, medyo nasilaw ang kanyang mga mata. Sa totoo lang,
Mayroon din siyang ganitong haka-haka noon, ngunit hindi siya nang ahas na maniwala na totoo iyon. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakatutok kay Zhao Feng at sa kanyang kaliwang mata na bumubulusok ng mapang-arap na ambon. Pagpapawi sa isang God Lord. Paano niya nagawa iyon? Saan nanggaling ang kaliwang mata niya? Nagulat ang magkabilang panig ng labanan sa ibaba. God Lord, binabati kita sa ganap na paggising ng iyong God Eye. Ang Blood Flame Killens ay lumuhad sa lupa, may paggalang na tingin sa kanilang mga mukha. Sila ay naging mga lingkod ni Zhao Feng dahil siya ang ninth God Eye. Ngayong ganap na nagising ang God Eye ni Zhao Feng, mas naniwala sila sa kanya at handang mamatay para sa kanya. God Lord, binabati kita sa ganap na paggising ng iyong God Eye. Ang iba pang mga sinaunang hayop ay nagpatira pa rin sa lupa. Ang mga salita ng mga sinaunang hayop na ito ay natigilan sa lahat ng naruroon. God Lord. God Eye. Oo, ang mga may hawak ng 8 Great God Eyes sa fan universe ay kilala ng mga tao bilang mga Diyos. Ngunit ang God Eye ni Zhao Feng ay hindi isa sa 8 Great God Eyes. Pwede bang? Ang 9th God Eye. Tinitigan ni God Lord Stellar Aspect si Zhao Feng, hindi mapatahimik ang kanyang isip. Ang kaisipang ito ay lumitaw din sa isipan ng lahat ng iba pang mga tao. Ang 9th God Eye. Ang 9th God Eye ay nagising, ngunit anong uri ng kapangyarihan mayroon ito? Walang tiwala ang God Lord Stellar Aspect. Ang bawat God Eye ay isang King God ng fan universe at nagtataglay ng mga kakayahan na lumalaban sa langit bilang karagdagan, walang mga tala o impormasyon tungkol sa 9th God Eye na ito. Ito ay ganap na hindi kilala. Ang hindi alam ay palaging magpapatakot sa mga tao at hindi handang kumilos ng padalos-dalos. Umatras muna. Sa pagmulat ng God Eye ng batang ito, hindi siya madaling harapin, ngunit hindi siya makakatakas magpakailanman. Agad na nagpa siya si God Lord Stellar Aspect. Nauna na siyang gumamit ng array para igapos si Zhao Feng, ngunit nang magising ang God Eye, ang God Lord Stellar Aspect ay dumanas ng napakalaking backlash. Dahil dito, medyo natakot si God Lord Stellar Aspect sa God Eye ni Zhao Feng. Paano niya posibleng ipagsapalaran ang kanyang buhay sa panahong tulad nito at labanan ang kamakailang nagising na 9th God Eye? Swish! Inilabas ng God Lord Stellar Aspect ang isang pabilog na plato ng kulay abong metal. Sa sandaling umupo siya sa plato na ito, isang array ang nag-activate na nagpo-protekta sa kanya. Swish! Nakaupo sa espesyal na tool sa paglipad na ito, ang God Lord Stellar Aspect ay agad na nawala. Ang nag-iisang tao sa Giant God Hall side na may kakayahang pigilan ang God Lord Stellar Aspect, si Zhao Feng, ay lumitaw na medyo natarante at hindi matatag. Hindi maganda. Kahit na ang God Lord Stellar Aspect ay tumakbo na. Napangiwi ang Ancient Soul Hall Master. Parehong pinatay ni Zhao Feng ang God Lord Gloomhaven at God Lord Silverwing, at ngayon, ang God Lord Stellar Aspect ay tumakas. Ang tanging natitira sa God Lord sa gilid ng Ancient Soul Hall ay siya at ang God Lord Ghost Centipede. Samantala, ang Giant God Hall ay si Xin Huang, ang Grand Elder, at ang bawal na pag-iral na walang sinuman ang nangahas na guluhin, si Zhao Feng. Maaari ba talaga niyang taglayin ang 9th God Eye? Ang Ancient Soul Hall Master ay bumulong sa gulat. Sa orihinal, ang tagumpay ng Ancient Soul Hall sa digmaang ito ay tiyak, ngunit si Zhao Feng ay nag-iisang binago ang lahat ng ito. Ang 9th God Eye. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay may isa pang Supreme God. Napaungol si God Lord Ghost Centipede sa gulat. Sa lungat na pag-atake, agad na tumawag si Xin Huang. Bigyan ng matinding suntok ang Ancient Soul Hall. Sa wakas ay nag-react ang Grand Elder sa nangyayari. Nang wala na ang God Lord Stellar Aspect, ang kapalaran ng Ancient Soul Hall ay seliado na. Ngayon na ang perpektong oras para gumanti laban sa kanila. Patayin. Sa ibaba, ang lahat ng miyembro ng Giant God Hall ay umungal habang galit na galit silang sumugod. Umatras. Ang Ancient Soul Hall Master ay nagbigay ng utos para sa isang buong pag-urong. Samantala, ang lahat ay nanatiling malayo hanggat maaari kay Zhao Feng. Ang mata ko. Anong problema? Pakiramdam pa rin ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay sisabog na ito. Sa loob ng God Eye Dimension, ang mapangarapan na bowl ang pilak ay sumara,
Ang imahe ng mata sa ibabaw nito ay sumasabog na may nakasisilaw na panaginip na liwanag. Tahimik ding umuusbong ang buong silver ball, nagiging mas maliwanag at mas transparent. Buzz. Biz. Lahat ng bagay sa loob ng isang tiyak na distansya sa paligid ni Zhao Fang ay natatakpan ng maraming kulay na liwanag na pumipihit at nagdistort kasabay ng mga pagbabago ng kanyang kaliwang mata. Siguro katulad lang ito noong nakaraan, at magiging mas mabuti kung gagamit ako ng ilang origin energy. Bulong ni Zhao Fang habang nagpupumiglas siya sa discomfort. Bumalik sa Light Race Divine Kingdom, ang bloodline ng Ancient Race ang nagudyok sa kanyang God Spiritual Eye na mag-evolve. Hilong-hilo siya at sobrang sakit ng ulo noon na wala siyang magawa. Pagkatapos lamang niyang ilabas ang kanyang origin energy sa pamamagitan ng kanyang God ay illusory oblivion na sa wakas ay bumalik siya sa normal. Whoosh! Itinaas ni Zhao Fang ang kanyang ulo at tumingin sa hukbo ng Ancient Soul Hall. Ang hukbo ng Ancient Soul Hall ay umatras na sa ngayon, kasama ang dalawang Lord-Lords sa likuran. Saan ka pupunta? Tumawag si Zhao Fang. Boom! Isang malawak na daloy ng ipinagbabawal na origin energy ang sumabog mula sa kanyang kaliwang mata patungo sa hukbo ng Ancient Soul Hall. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nasa matinding sakit sa oras na ito, at hindi siya gumamit ng anumang uri ng eye bloodline technique. Nanginginig ang kanyang katawan, paimpol niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Ang God Lord Ghost Centipede ng Ancient Soul Hall ay agad na na-freeze sa lugar ng isang alon ng misteryosong enerhiya. Whoosh! Ilang sandali pa, siya ay naging parang bula na may nabunggo at basta na lang lumabas. Ang tanawing ito ay naging sanhi ng panginginig ng kalapit na Ancient Soul Hall Master, ang kanyang puso ay halos tumalon palabas sa kanyang dibdib. Maaaring hindi siya naniniwala na si Zhao Fang ay winalis lamang ang God Lord Silverwing noon, ngunit ngayon, naniwala siya dito ng walang pag-aalinlangan. Ano ang nangyayari? Kahit isang God Eye ay hindi dapat gawin ito. Ang Ancient Soul Hall Master ay labis na natakot kaya ang kanyang mga salita ay naging medyo hindi magkatugma. Ang iba pang miyembro ng Ancient Soul Hall ay labis na natakot kaya ang kanilang tapang ay lubos na nabasag. Isa pang God Lord ang hindi maipaliwanag na naglaho. Langit. Ano lang ang nangyayari? Ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nataranta at tumakas na may pag-aalala lamang para sa kanilang sariling buhay. Ang tanawing ito ay hindi lamang nabigla sa hukbo ng Ancient Soul Hall. Nagulat din ang mga miyembro ng Giant God Hall. Anong nangyari sa mundo? Talaga bang mayroon siyang Ninth God Eye? Blunt ka sa pagkabigla ang isip ng Ancient God Giant Devil. At si Zhao Fang ay mukhang nataranta at nalilito na baka hindi niya sinasadyang walisin din ang isa sa kanila. Mukhang mas maganda ito. Sa hangin, medyo kumalma si Zhao Fang. Unti-unting naglalaho ang pamamaga ng kanyang kaliwang mata, ngunit napalitan iyon ng pagod at pagod. Kanina lang. Napatay ko ba ang God Lord Ghost Centipede? Ungol ni Zhao Fang. Ang kanyang paningin ay puno ng isang nakasisilaw na hanay ng mga kulay, isang bagay na mangyayari lamang sa mga panaginip. Sa unang pagkakataon, nang mawala ang God Lord Silverwing, naisip ni Zhao Fang na nananaginip siya. Ngunit matapos mawala ang God Lord Ghost Centipede, nagsimulang pagdudahan ni Zhao Fang ang conclusion na ito. Unti-unting hamupa ang sakit sa kaliwang mata niya, at bumalik sa dati ang nakakasilaw na mundo. Ang lahat ng nauna sa kanya ay talagang nangyari. Ang God Lord Ghost Centipede ay talagang naglaho. Ang pamilyar na aura na ito. Biglang naramdaman ni Zhao Fang ang isang napaka-pamilyar na enerhiya at lumingon upang tumingin gamit ang kanyang kaliwang mata. Ang kanyang tingin ay tumagos sa mga layer ng nagniningas na ambon hanggang sa pinakadulo ng scorching underworld, kung saan nakatayo ang isang puting damit. Siya ay nakadamit ng puti, nagtataglay ng mukha ng kalmado, ethereal, at walang kapantay na kagandahan, at ang kanyang mapuputing mga mata ay tila nakikita ang lahat ng bagay sa mundo. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo roon, nagbigay siya ng hindi maarak at hindi tunay na sensasyon. Whoosh! Itong babaeng nakaputing damit ay biglang tumalikod at naglaho. Hindi. Siya. Walang kamalay-malay na inabot ni Zhao Fang ang isang kamay na parang gustong tumawag. Dahil ang mukha na iyon ay napakahawig ng mukha ng isang tao sa kanyang mga alaala. Ngunit ito ay imposible.
Paanong ang taong iyon ay kapareho ng mula sa kanyang mga alaala? Hindi. Inaantok na ako. Gustong ituloy ni Zhao Feng, ngunit halos hindi niya maibuka ang kanyang kaliwang mata. Sunod-sunod na alon ng pagod ang umatake sa kanya, na nag-uubos ng lakas. Sa di kalayuan, nagpatuloy ang labanan. Ang Ancient Soul Hall ay dumanas ng malaking pagkatalo. Sa tatlong God Lords ng Ancient Soul Hall, tanging ang Second Heaven God Lord Hall Master ang natitira, at siya ay hinabol ni Xin Huang at ng Grand Elder sa napakatagal na panahon. Ang iba pang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay matagal nang nakakalat sa apat na hangin sa ganap na pagkagulo. Brother Xin, may usapan pa ako at aalis muna ako. Kinuha ni Zhao Feng ang message token mula sa Giant God Hall. Swish. Si Zhao Feng ay mabilis na umalis, ang kanyang katawan ay umuugoy sa hangin. Ang kakaibang aktibidad mula sa kanyang kaliwang mata ay lumikha ng malaking kaguluhan at maaaring naalarma ang tunay na kapangyarihan ng kaharian na ito. At siya ay hindi kapani-pani walang inaantok. Sa panahong tulad nito, pinakamahusay na lumayo sa lugar na ito hanggat maaari. Matapos lumipad ng isang araw, narating niya ang isang malawak na karagatan. Maraming itim na figure ang maaaring makita paminsan-minsan sa loob, na naglalabas ng mabisyo at masamang aura. Splash! Agad na bumagsak si Zhao Feng sa dagat. Ang nakakatakot na enerhiya ng kanyang God Eye ay naging sanhi ng pag-alis ng lahat ng mga Yao God at mga sinaunang hayop, ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig sa takot. Samantala, lumubog ang katawan ni Zhao Feng, dala ng agos. Unti-unti, ang isip ni Zhao Feng ay ganap na nasakop ng kanyang pagkapagod, at siya ay nakatulog ng mahimbing. Si Liu Qingxin ba talaga ang taong iyon? Ungol ng kalahating tulog na si Zhao Feng. Oo, ang babaeng nakaputi na nakita niya pagkatapos mamulat ang kanyang God Eye ay tunay na katulad ni Liu Qingxin, lahat maliban sa kanyang mga mata. Meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumabas mula sa interspatial na dimensyon at pumunta sa gilid ni Zhao Feng. Ang mga mata nito ay parang mga itim na hiyas na paminsan-minsan ay kumikislap ng pilak. Lumipas ang maraming araw habang patuloy sila sa pag-anod. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay humikab at naghanda upang bumalik sa interspatial na dimensyon upang matulog. Ngunit pagkatapos nitong humikab, tumingin ito sa paligid at walang nakitang palatandaan ni Zhao Feng. Dahil dito ang munting paws ang magnanakaw ay natulala at nalilito kung ano ang gagawin.